On the way na kami sa terminal, guys. Hello, guys. Anong oras na ngayon? Ano ba? 12. Oh. Oy, 13 na. October 13 na, guys. Yes. October 13 na po. So, on the way na kami sa Naiya terminal. Oh. So, pack-tight na po kami. Mas 12 na, 13 na. 13 na. Pero yung oras ng flight namin is 4. Mag-advance lang kami kasi baka hindi kami magising mamaya. Diretso yung tolo ng chest. See you guys. Abangan nyo na lang. Hindi namin alam kung paano yan. I-try that imo sa kasi dere mo kasi ito. Feel ko dere mo nakita. Hindi na ito. Kapal na. Siguro ko may kuan ka pagkaray ko may bias. Oo, syempre. Para ba? Tara, nakapaka-luggage lang naman sila. Ayun lang yung pag-behavior. Cute. Kasi may ano may risk eh. Tatlo lang po. Na ano Tama po, di ba? Ito yung ano namin, susundin na. Ginaganon nito bigay sa inyo, wala ng friend. Hindi. Dala namin. Kami na nagpo-friend. Oo. Ay, ba oras yung flight? Hindi pa nga pala kayo nag-check eh. Ay, Ang dami nyo namang pinipre. okay lang yan. Para sure talaga. Kasi pa bago-bago kasi yung ano, number 13, yung flight nyo. Mamaya pa. Mamaya. Return pala po. Return yung alas tayo. Ano po ba yun? Di ba dito? Hindi na kasi nakita yung return. At ito na guys, nakalipad na po tayo. This is our first flight ever. Yes, 25 na po ako. So ngayon lang po tayo nakasakay ng airplane. Where to go? Okay lang yan. That's life. O, baka sa susunod, makalipad na ako sa ibang bansa. Wow, baka lang naman, syempre. Pinangarap natin, kailangan matupad natin yan. Unti-unti. Nga lang, hindi yung sagad na sagad. Unti-unti lang. Hinay-hinay lang ba kasi mahirap ang buhay dito. Mahirap maghanap ng pera. Mahirap maghanap ng trabaho. Kahit graduate ka, kung walang experience. Kasi ngayon talaga, yung buhay ay hinahanapan ka talaga ng experience bago ka matanggap baga. Ang hirap naman. Siyempre, nag-focus kami mag-aral bago maghanap ng mga experience. Charis, alam mo sinasabi. So, ngayon, guys, ang ganda. Wow. Unti-unti na nakatapos. Ano man, kuman lang, pinapanday-panday. Natanggal. Ito tukul dida, dida kan 1% tukul dida, salud. Dida. Ayo kan dida dida. Natanggal. Hindi ng bangko. Mga kaldera na bubutang. Go! Wala na natak makakuan. Wala makapalit. So, ito na guys. Welcome to my vlogs. Hello mga ka-honeybees. This is our time. Cherries. So, ngayon ay magkwento tayo kung bakit kami ay pumunta ng summer. So, ito na, umpisa na natin simula sa umpisa. Oo, syempre, padago. So, una yan is nag-flight kami is
October 13. So, October 12 pa lang, pasok muna kami sa trabaho. 7 yung out namin, tapos yung pinsan ko is 8, tapos yung isa kong pinsan is 6. So, di ba, hindi kami pare-parehas ng schedule, di ba? Ganon yun, oo, syempre for the go. So, syempre, pagkatapos namin mag-out ng 7, hinantay yung iba, ganito, masasagbis kami, nag-antay muna kami dito, mga around 12, mga around 10, pababas na kami dito sa boarding house. Pagkatapos na nag-antay pa kami doon sa labas, kung saan hindi pa namin alam kung paano mag-grab, paano mag-taxi, paano ganito, hindi namin alam yung Ninoy Aquino, yun, yung AirAsia na aming sasakyan. Kasi nga, first time ko, first time din. Siyempre, for the gusto, yun. Yung mga pinsan ko, hindi na, yung mga nakasakay na sila ng airplane. Nung nag-OJT sila, yung pabalik-balik sila in Manila. Siyempre, for the so, ako, first time ko talaga makasakay ng airplane. Nakakabigan, ang saya talaga. Wow! Ang saya pala guys. So, ang saya ko talaga. First time. Manila to Samar, nakasakay ako ng airplane. That's it. Oo, syempre for the go. Tapos, yun. Bago may pasa yung bago lahat-lahat, bago pinaghirapan ko muna pasa-pasa ng leave form, iniyakan ko pa yan bago ko payagan, di ba? Ang hirap talaga pinagpapaalam ka, tapos hindi ka papayagan, nakapagpabook ka na, nakapagganito ka na, kapag impake, tapos hindi na matutuloy. So, iniyakan ko talaga yan para parang ganito, kasi gusto ko talaga umuwi ng summer. Dahil nga for the reunion na din, kasi magpapasko. So, syempre, ang tagal mo na sa trabaho, tapos hindi ka pa uuwi. Di ba? Chance mo na yun para umuwi, kasi ang tagal mo na, di ba? Ang hirap kasi pag maging kitchen staff ka, tapos konti lang yung tao niyo, hindi ka talaga papayagan ng mga ang hirap. So, yun na nga guys, ang dami ng hirap. Sinabi siya, syempre. Pagkarating ko na sa 5 days lang yung leave namin, 5 days. So, parang 4 days lang, yung isa day off. Ang hirap, no? Day off papitan. Tapos sinabi na 1 week, pwede na 1 week siya. So, syempre, bakit kami umuwi? Kasi nga, fiesta sa amin. So, parang reunion na din. Parang banding na din sa pamilya. Ganun. So, ayan, ang daming nagka-up sa akin. 5 days. Parang 4 days lang. Kasi, tumating kami ng October 13, alas 10 na. Ganun. Alas 10 ng mga tanghali na. Siyempre, ganito, ganyan. Tapos, umuwi kami, ganito. So, ito na nga, guys. Ang dami kong pinasyal. Ang dami kong, pero kulang pa rin yan. Kumbaga, tutuusin, kulang pa yung pinasyal namin. Kulang yung napuntahan namin. Hindi sapat ang 5 days lamang. Pero sa susunod na lang, guys, pag magdami na kayo, mag-supportan nyo ako, mag-share kayo dito sa aking Facebook, sa Famlabs ko, Facebook page, sa YouTube channel ko, dito sa Labong 1999. Sana magdami pa kayo. Wow! Sana all. So, yun na nga guys. Ang dami na. So, kung hindi pa kayo nakakapanood sa unang vlog ko, manood na kayo. Oo, syempre. Manood na kayo at mag-subscribe. I-share nyo na ha. Patanga tayo. Cheers. Huwag naman ganun. Guys, support lang guys naman. Thank you for watching. Ay, hindi pa tapos. So, yun na nga guys. Pagkadating namin ng Tacloban, Manila to Tacloban, syempre nagdesisyon pa kami kung anong sasakyan namin, padiretso ba sa Kasandi, sa aming barangay, diretso pa dun. Syempre nag-ambag-ambag pa kami, nag-isip-isip ako sino magbabayad, sino ganito. Ang dami naman, mahal kasi, ang mahal ng namin, 3K yung binayad namin. Syempre, para diretso na, para hindi hassle ba, para kung may bibilin kami, pwede pumara, pwede ganito, kuya, para muna may bibilin kami, ganito, ganyan, para sa lobo. Alam nyo guys, umuwi kami, wala kami pera, yung sahod namin sakto lang. Nito yung pinabook naming ticket, 5K yun. Tapos syempre papasahe ka pa papunta doon, ganito. Ang dami siya. Hello, guys, is October 14, 2025. So nakauwi tayo. So ito nga po, na natin to, adobuhin ko lang tong inutang ni mama.
na baboy. 3 kilos na ata to. So, adoboy natin ngayon. Oo, hiwain natin sa maliliit para ano. So, yung is disperas po dito sa aming barangay. Sandig para na summer. So, nakauwi po tayo. Nakalib po tayo ng 5 days lang. Kulang ang 5 days. Pero, okay lang yun. At least nakauwi. So, ayan na guys. Hinihiwa ko lang. Tapos, mamarinate. Sasalang doon sa uling lang. Kasi naubusan kami ng gas. Kaya uling lang. Oo. Siyempre, para today's video, ay magluto tayo ng adobo ng baboy pa. Oo. Kahit hindi ko alam kung anong lasa yung niluto ko. Pero, sige. Ang sabi ng tita ko is maalat daw. Tapos maanghang. Super duper maanghang. Ay, naku naman. Hindi ko naman kasi tinikman. Ang daming tuyo na lagay ko. Kasi isang piraso linagay ko. Ano, tuyo? Oo, syempre, hindi ko tinikman. Bahala na yun. O, syempre, may mga bata. Sobrahan sa anghang. Ay, lagot talaga ako. Pero kahit maalat yung luto ko, hindi ko yun natikman. Hindi ko yun naabutan nung ano, yung fiesta na talaga, yung October 15. Hindi ko yan siya naabutan. Oo. Iwan ko ba? Kung saan ako nagpupunta. Hindi ko na siya naabutan. Naabutan ko na. Wala na. Ubus na ba? Hindi ko alam kung sino kumain, pero wala naman kaming bisita kasi kami lang, pamilya lang kami. Yung nandun sa bahay. Oo, baga. Hindi ko alam, basta iwan ko, siguro, masarap siguro kasi sa anghang siguro dun, nagpasarap yung maanghang na ano, recipe. Pero, sige lang, okay lang yan, importante malaga. So, yun na guys. So, diba, nakapagluto ako. Hindi ko naman alam kung anong gagawin dyan kasi wala naman kaming noches, wala naman kaming ibang luto, wala masyadong wala masyadong lulutuin kasi kami lang, wala na masyadong bisita. Kasi ngayon si mama, hindi naman mahilig magpista-pista sa ibang barangay ba. Kasi syempre, hindi naman siya parang tawag patronizer ba? Hindi naman siya patronizer para punta-punta sa ibang barangay pa. Kaya hindi na siya nagluto ng kung anik kasi naman wala naman masyado pamilya lang naman namin. So, yun lang guys. Ang dami ko na sinasabi pero hindi ko na alam anong mga dapat kong gawin. Ayan nga, linagay ko ng suka pero matabang naman yung suka, parang tubig lang, di ba? Mas maganda na lang, bumili ako ng data puti para masarap din siya, no? Pero maalat talaga siya. Pero sige lang, okay lang. Naubos naman din siya. Wala silang no choice kasi wala kami nagpahirap-hirap mga yan guys. Oo guys, hindi ko na lang sinasabi ko. Wala naman kami masyadong handa. Pero naglechon yung mama Erma ko. Siyempre naglechon siya kasi nag-aalaga naman siya ng mga baboy. Naglechon siya. Kahit kaunti, yun, may ulam pa rin kami. Bring lang kami. May kanya-kanya silang dala. Oo. Bring. Kanya-kanya silang dala. Yung anak ng mama ko. Ano ba? Basta yung lola ko kasi. Lola ko. Mama yung tawag ko. Lola ma. Mamala. Mamala na lang para hindi kayo magulo. Basta yung mamala ko. May mga anak siya. Nasa malayo. May sarili-sariling pamilya. May sarili-sariling anak. So, nagkanya-kanya silang luto, nagkanya-kanya silang dala. Lagi naman yan, laging piyesta naman. Pag piyesta dyan, kanya-kanya silang dala ng pagkain, kung sino ang ganito. Pero, ayun, hindi naman mawala yung, yung away, yung ganito, yung turin-turin na yun pa, yung parang, di ko ma-explain baga. Iwan ko, basta yun, yung nagbabanatan ba kung sino yung ganito, sino magdadalang ganyan, sino magluluto, walang pera, dahil nga sa pera nagkakagulo ganyan. Pero wala tayong no just sa basta nagagawa naman ng paraan kahit ganyan, kahit nagkakagulo masyado, basta pag biglaan talaga nagagawa ng paraan. Kasi pag plinano mo ng matagal, wala talagang mangyayari dyan guys. Pero sure, ganun talagang buhay. Hindi talaga mawawala yan. So, yun lang guys. Bahala na kayo kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. Basta, yun naman, nagmoto ako, wala akong ambag sa bahay na to.
Puro ano lang, video-video lang ba? Oh, bahala na sila. Mag-comment na kayo kung ano gusto nyo kung bahala kayo, guys. So, yun lang, guys. Bye. Ganda. Ano, pasalubong mo lang nagdala. Donut. Oh, donut ba? Importante malaga na uwi na hindi man sapat yung pasalubong ko na ibigay ko. Pero at least nakauwi ako. Nandun ako sa fiesta. Sana sa susunod mayroon pang susunod. Sana okay lang lahat. Tapos, pagkadating namin doon, alas 10 na, diba? Ganito, maulan ba? Maulan lagi yung summer ba? Maulan nga dito sa Manila, maulan din doon. Pero sana safe lang palagi yung mama ko sa buhay. So, yun nga. Pagkadating ko doon, October 13, naglilinis yung mama ko. Hindi pa, auntie pa lang noon. Hindi pa, desperas. Hindi pa kasi 13 pa lang. Ito, naglilinis pa lang. Yung iba, nag-iihaw. Pero wala kami masyadong handa. Pagdating ko, ang kalat, ang daming basura, ang daming parang wala na ang hirap. Pero, yung pagod na pagod ka sa trabaho, yung puyat ka, walang tulog. Tapos, pagkatating mo doon, ang daming hugasan, ang daming, linisin. Ang daming kalat. Basta, ang daming nandun si mama ko. Naglilinis. Tapos, tinulugan ko na lang din kahit paano. Siyempre, hindi pwedeng magpahinga kasi kailangan tapos ang lahat kasi siyempre magpa-fiesta kailangan kahit wala kaming bisita or kahit wala kaming tao kami na pamilya lang doon. Ang importante is nakapagbawas kami, nakapaglinis kami, ayun nga guys. Oo, tapos nagdadalawang isip pa si Mama Irma kung maglilitsyon ba or hindi, kung ganito kasi paiba-iba kasi decision mama. Siyempre yung mama ko is maasa din sa kanya na magbibigay, ganito. Kasi nga sa mga anak nila is bring ba? Oo, bring your own food. Ganun yun sa amin. Oo, kasi nga si mama wala naman siyang trabaho, wala naman siyang income para bumili na kung anik-anik ng mga ganito. Siyempre kailangan mag-ambag-ambag yan dyan mga anak kahit papaano kasi kami lang din naman yung makikinabang yan. Kami lang kakain. Pero ako wala man lang akong nambag kasi nga ang hirap ng buhay dito, ang hirap ng trabaho dito sa Manila. Ang konti ang sahod, pero yung oras na trabaho mo sobra. Ang konti talaga alam mo yung dala kong pera is nasa 10K lang ata yun. Oo. Tapos pamasahe pa doon, nababawasan pa. Siyempre, yung naibili ko lang doon, isang sakong uling, yung mga ingredients para sa lechon, yung mga ganyan lang yung naibili ko kahit paano. Tapos nagbigay din ako sa mama ko pagkaalis ko. So, siyempre, tapos yan, yung inutang ni mama na 3 kilong baboy, inadobo ko na lang. Tapos, kasi wala namang masyadong lulutuin. Kasi kung hati-hati mo 3 kilo, maliit na yung konti na yun. Mo doon. Yung wala nga mga ingredients naman. Importante malaga nandun tayo sa fiesta. Kasi last year, hindi po ako nakauwi ng fiesta, ng Pasko, New Year. Nag-iisa lang ako dito sa Manila. Oo, syempre, pagod lang kami. Pagod lang ako dito. Nag-iisa lang ako dito. So, syempre, kailangan ko magpalakas. Kailangan umuwi para maging malakas ako. Para maging masaya din ang trabaho ko. Para hindi ako laging nalulungkot. Ayoko maging dramatic. Pero, yun na nga guys. Alam mo yung pagdating ko sa bahay, syempre, sila mama. Nandun si mama, iyak-iyak ako. Hindi na ako makapagsalita. Kasi ayaw ko talaga yung nagsasalita. Gusto ko yung diretso na ganito. Kasi, lalalim pa yun, haba pa yun. Oo. Siyempre, iyak ako ganito. Ang dami kong sasabihin pero hindi ko talaga masabi kasi yung luha kong babaw lang. Oo, iyak na agad yan. Tutulo na agad yung mga luha. Guys, yun talaga ayan, nagluluto. Yun. Oo, October 14 na po yan. Nagluluto. Desperas na po yan. Siyempre, for the go. Ay!
Ang dami ko sinasabi, no, guys. Oo. Alam mo, ang dami ko pang gustong puntahan na sa Samar. Pero hindi ko pa yan nalilibot. Ang tagal-tagal ko na kinistay sa Samar, hindi ko na pa nalibot yun kasi nga, budget lang yung wala ka. Ganito, ganyan, wala ka sasakyan. Hindi mo kayang libutin ang buong mundo kung wala kang pera. Di ko alam kung kailan ko magagawa yun, pero sana Lord, magawa ko yun ng buong buo kasama pamilya ko at kaibigan. Lahat sila, sana. So, syempre, talaga, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. So, syempre, balik tayo sa doon sa ang haba na, baliktad ni ko, di ba? Pagkatapos na maglinis-linis, ganito, naligo kami sa dulo, nagligo kami sa ganyan, kasama yan. Kasama ko sila, mga pinsan ko, pamangkin ko, kasama ko sila. At syempre na-miss mo yung ilog, di ba? Maglangoy-langoy ka pa sa ilog, mag-swimming ka pa. Tapos kasi, dito kasi sa Manila, walang ilog ba? Puro, nag-gripo ka lang ba? Hindi ka pwede maglagay ng swimming pool pagka, siyempre, miss mo yan. Kasama mo sila. Sarap. Na-miss ko din yung mga bata, yung mga langga ko baga yan, Ang miss mo ko. Na-miss ko sila, siyempre. I love kids. Oo. Mahilig talaga sa mga bata. Siyempre. Go. Ayan na nga, guys. Yan yung aming last ng pagsasama. Naligo kami sa alim. Parang rapid lang sa aming barangay. Opo. Yes. Ang ganda ng tubig dyan. Siyempre, malamig. Opo. At ito na nga, guys. Pauwi na po kami. Ayaw ko talaga yung nagpapaalam ako. Yung pag-aalis ako, magpapaalam ako kasi naiiyak ako na tumutulong yung luha ko yan. Alis na ako. Umiiyak pa rin hanggang ngayon. Nagbabiyahe na ako. Umiiyak pa rin ako. Sumakay na kami ng tricycle. Iyak pa rin ako ng iyak kasi nga ayaw ko talagang maalis. Ayaw ko na malayo sa pamilya ko. Gusto ko nandun lang ako malapit sa kanila. Pero wala decision kung pumalayo, maghanap ng trabaho para lang makaipon, para lang may trabaho akong pagkakakitaan. Siyempre, ayan na, guys. Yan, bumili kami sa Boracay ng mga pasalubong para sa mga katrabaho. Buti yung mga katrabaho may pasalubong, charis. Pero sa pamilya wala akong mabili kasi nga maaga pa, hindi pa kami nakabili ng mga close pa yung mga tindahan pagkadating namin ng Tacloban. Siyempre. Ayan, guys. Siyempre, iyak pa rin ako na iyak. Hindi pa rin makaget over hanggang pumasok na ako sa trabaho tapos inaasar ka pa yung katrabaho. Uy! Ano ba yan? Siyempre, ayan na, guys. Papunta na kami. So, this is it, guys. Nandito na tayo ngayon sa airport. Mali. Dito sa airport. Kinakabahan kami kung ilan yung mga timbang yung mga dala namin. Baka sobra sa 7 kilos. Kasi pag mag 7 kilos na, babayaran mo yan. Nasa magkano yung yung 1 kilo na yun. Buti na lang, nagsobra yung sa akin is mga 8 kilos. So, yung iba, yung iba, linagay na lang sa pinsan ko kasi konti lang sa kanya. Yung sa akin is 8 kilos, tapos yung pinsan ko naman is 9 kilos. Pinagati-hati na lang para hindi halata, diba? Wow! Buti na lang mabait doon sa may Tacloban. Hindi na masyadong binayaran pagka. Ayan. So, yan guys. Ang ganda pala sa taas. Kitang-kita mo talaga yung nandun ka talaga tuk-tuk ng langit. Basta nandun nakikita mo talaga yung dampog ba yung tawag, clouds ba ganun mo. Ang ganda. Dapat pala maganda pagbabiyahe sa sakyan ng airplane madaling araw.
Oo, tulad yung pagpunta namin madaling araw, kitang-kita mo talaga. Tulad dito ngayon, gabi, madilim, mga light lang yung makikita mo dyan, mga lights lang, oo. Yan, hindi mo masyado makita, lalong-lalo na yung camera mo. Sobrang linaw, oo, super super. Ano ba yan? Linaw talaga, iPhone yan. Sorry na guys, kasi hindi mo kabili ng camera. Okay na yan, importante may nakikita ko yung mga lights baga. Hindi naman kasi tayo may problem. Pag pinabuk. Hindi na ano tayo? Ano na nadala? Ang bilis naman. So, ito na nga nakarating tayo sa boarding house. Oo, yung pagod na pagod ka sa biyahe, pero tinutong pa talaga yung mga premium ba? Oo, syempre. Hinailangan kong lutuin yung lumpiang fish. Lumpiang isda na bigay sa akin ni Ate Saisa. Syempre, kailangan kong lutuin kasi mapapanis, wala kaming ref dito sa boarding house. Kailangan tayo. Tapos sayang, ang sarap pa naman yan. Siyempre, homemade yan talaga. Gawa nila yan. Kailangan kainin. So, siyempre, ang sarap. Inulam ko yan talaga. Ubus talaga siya. Isang araw lang. Ubus. Linuto ko. Tapos yung lechon. Yung ginawa ay prinito ko. Tapos pagka kinabukasan, linuto ko pa siya ng lechon paksi para matagal. O, diba ngayon, nauubos na lang. Ilang araw na. 5 days na ata ngayon. Oo, 5 days. Basta yun na yun. Naluto ko yan. So, ito ko na tinatapos tong vlog na to. Thank you for watching and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Goodbye, love you.